ito mga ka-YouTube, nagtatanim kami ng kalabasa, mais, saka sitaw. So tinaniman namin lahat ito tulad nito para at least kahit paano may tumubo, at least pwede natin pakinabangan. So ang ginawa namin is linagyan namin ng ganito para pag once na tumubo siya is medyo basa-basa pa rin siya. So ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng rectangular shape, tapos sa gitna binutasan ko siya parang no dig no dig pa rin siya, no till pala, no till technique. Tapos paglagay namin ng mga buto, saka namin nilagyan ng mga tae ng kambing. Yung mga pinagkuha na namin ng tae ng kambing. So lahat to hanggang dun, 2 rows lang, para pag once na mabuhay yung kalabasa, mas malaki yung kakainin niyang lugar. Kaya I hope sana maging maayos siya. So ayun ang mother ko, kasama ko siya, katulong ko siya ngayon. Naglalagay na siya ng compost or fertilizer dun sa mga tinanim niya. So pati si mother is nagpa-practice din kung paano magtanim. So ayan. So may mga tira pa rin kaming mga dito. Tulad niyan is ito yung sitaw, ito yung mais, at ito yung kalabasa. So binabad ko na siya sa tubig para mabilis siyang mag-germinate. So tingnan natin kung magiging epekto niya after mga 5 days, a week or 2 siguro, kung okay ba siya. So yun yung naman namin, yung swale natin ito, nakaware na namin siya ng dayami. Mga halo-halo na to may dayami, may tawag nito ng mais, meron pa doon, hindi pa kami tapos doon sa side na yan. So habang inuunti-unti namin magtanim, halo-halo na, bahala na si Lord kung ano mangyayari. So let's see. So start na naman tayo. I hope sana maging maayos naman this time. So para at least kahit pa paano hindi na masayang yung lugar namin. So ito naman yung sa side na to, nalagyan na rin namin ng mga compost materials. Ganon din siya. So both rows na to, dito tataniman ko siya ng mga herbs, mga flowers sa lugar na to. Kaya medyo malalim yung ginawa ko dito. Hello mga ka-YouTube, so good morning. So ito na yung mga mga tinanim natin after 3 days of planting. Ito na siya sa harap, as in buhay na lahat yung mga tinanim natin. Grabe, ang ganda pala ng effect pag ganito. Ayan siya, di ba? Buhay na sila lahat. So may mga tinanim din ako mga kamote dito. Hindi ko nadiligan yun, pero didiligan natin mamaya para maganda yung niya, tuloy-tuloy yung paglaki niya. Ayan, so maganda yung ginawa natin na paglagay ng dayami. Ayan ayan na yung mga natin kalabasa, lalaki na. Grabe, ganda ng resulta. Maganda tong ginawa natin to Tapos dito sa gilid naman, ito yung nilagyan natin ng mga yung stopper natin dito, nilagyan natin ng tanim. Nilagyan ko rin siya ng dayami.
And as you can see, may mga sumisibol ng mais. Grabe, 3 days pa lang yan, ha? Oh. So ang ganda ng ganda ng moisture para sa mais. Gusto niya yung medyo malamig-lamig talaga. So hindi naman problema yung pag-angat niya kasi kusa siyang lumalabas dun sa So wag mo lang talagang sobrang damihan or wag masyadong kapalan. Manipis lang 'to ginawa ko 'to. Kaya hindi sila nahirapang iangat yung anga-anga nila. Hindi sila nahihirapang iangat yung sarili nila dun sa may dayami. So yan mga ka-YouTube, ang update natin dito sa harap. Tapos dito naman, ayan, ang ganda na ng flowers natin, oh. Di ba? Siguro last 3 years ago, ang ganda. Pinakita ko sa iyo yung yung effect nito. Kasi na ang dami niya. Pero ngayon ito lang natira. So wild pa siya, kusa na siyang tumubo dyan. Pero dati kasi dito talaga yung pwesto niya. Pero expect nyo within pag once na nakuha, harvest ko na yung mga buto nito, seeds nito, expect nyo within 6 months madami na naman siya. Diba? So ito yung first first herbs natin na tinanim natin dito, which is ito, Mary Rose. Diba? Meron akong dalawa. Siguro dadagdag ko na lang siya every time na uuwi ako. Ayan, pero maganda na yung niya, sibol niya. So maganda yung resulta natin. So ito na rin yung mga swale natin. Nilagyan ko na ng mga mulches dyan sa loob niya para hindi siya magkaroon ng erosion. So dito rin napatag ko itong daanan. So ang susunod natin gagawin ngayon is yung patubig niya. Ayan, nagkaroon ng leakage kagabi. Ito, natanggal pala yung pero okay lang yan, kasama yan eh. So i-double check na lang natin. So as you can see, medyo tumaas na yung portion na to kasi lahat ng pinagtambakan namin is nandito sa gitna. Lahat ng pinaghukayan namin is niligay ko sa gitna. So ayan na, medyo nagiging green na naman siya kasi natubigan na naman siya. Ayan, as you can see. So itong mulberries, pinutulang ko sila para hindi siya gaanong lumaki ng todo, kasi pag lumalaki siya inaabot niya yung kuryente, kawad ng kuryente, which is nagiging cause ng problema pag tag-ulan. So dito naman sa portion na to, yung area na nasa may kalsada, ayan na siya. Just for update ba. So yung mga mais din dito is nagtutubuan na rin sila. Pero I'll make it sure na didiligan ko sila mamaya para bago ako lumuwas ulit sa Manila is maganda na yung tubo nila pagbalik. So dito sa area na to, mukhang maganda pang taniman ng mais, siguro 2 rows each side para may pandagdag pakain sa mga kambing. So yun na yung update natin ngayong yung bakasyon natin ito, yung pasyal natin dito sa Ilocos, dito sa harap. Tapos mamaya sa likod is hindi pa ako tapos dun sa mga sa mga hinuhukay ko doon. So i-update ko rin kayo doon sa likod. So thank you for watching mga ka-YouTube.